Samantala, naging matagumpay po ang 5 araw na pagbisita sa Pilipinas ng Santo Papa. Sa kanya pong huling araw sa bansa, dumoble pa ang bilang ng mga taong nag-aabang sa mga lansangan na kanyang dinaanan patungo ng Villamor Air Base. Pasado po alas 9 kaninang umaga nang umalis gamit po ang Philippine Airlines A340-300 na siyang magdadala sa Santo Papa pabalik ng Roma. Ang ulat mula kay Rocky Ignacio. Mula sa pagsalubong hanggang sa pag-alis, marami pa rin mga Pilipino ang naghintay sa mga lansangan kay Pope Francis. Sa pagtatapos ng 5 araw na state at pastoral visit, hinatid ni Pangulo Aquino at iba pang opisyal ng pamahalaan ang Santo Papa sa Villamor Air Base. Baon ng pagmamahal at mainit na pagtanggap ng mga Pilipino, tumulak si Pope Francis at delegasyon alas 10 na umaga sakay ng Philippine Airlines special flight sa Roma. Bagamat umalis na ang Santo Papa, iniwan naman ito ang masaya at makabuluhang alaala ng pananampalataya sa Catholic faithful. Sa presko na pinangunahan ng mga kagawad ng simbahan, pinasalamatan ng mga ito ang publiko at pamahalaan dahil sa tagumpay ng 5 araw na pagdalaw. Has been going around and reaching all our hearts. With this in my mouth, in my heart, I say this big thanks, and I'll see you again. Kinilalari ng palasyo ang pakikipagtulungan ng taong bayan para sa ligtas at maayos na pagdalaw. Government would like to extend to the Church our profound gratitude for giving us the opportunity to work with you in organizing this visit and to collaborate with you every step of the way to ensure the success of the apostolic journey and state visit of His Holiness. Maraming salamat. I also like to thank our friends in media for their hard work, patience, and full cooperation in bringing to our people the good news of the papal visit and for enlightening our people on the meaning of every step that he took in this apostolic journey. Samantala, hinikayat naman ni Cardinal Tagle ang mga Pilipino na sariwain at gawin ang mga mensahe ng Santo Papa, partikular na dito ang pagtulong sa mga mahihirap. Pinasalamatan din nito ang lahat ng law enforcers na nangalaga sa kaligtasan ng Santo Papa. Spend time reflecting on it, the spiritual message and also the missionary message, the centrality of loving the poor, the centrality of appreciating children who are helpless. No? Every child should be cherished, should be welcomed. The streets are not for the children. You know, these are not only thoughts, but if we ponder on them, they will prod us into action. You know, how do we face the inequalities? You know? But as he said to the youth, think well, feel well, and then do well. Kasunod ito, nilinaw ng Cardinal na desisyon ni Pope Francis kung babalik ito sa Pilipinas sa susunod na taon. May nauna na imbitasyon ng CBCP sa Santo Papa na dumalo sa Eucharistic event sa February 2016. Noon pa ang CBCP ng invitation para pumunta siya. No? Ngayon, dahil nga nagpunta na siya for itong ang mercy and compassion, tignan natin kung pupunta siya. Wow, salamat. Ewan ko lang kung gusto pa ulit ninyo. Anytime. Secretary Coloma, okay pa. But it is the decision of the Holy Father. The event is there, but the Holy Father will have to decide. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.